Jess for leading us sa powerful prayer. Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa. Amen. Ala ko at ang gana. Mamalagwa kami, Pastor Uling Fiesta. Good morning po. Lahat ng blessed magsabing praise the Lord. Praise God. Natin pong absent. Sana managkat na lamo kayari. Praise God. Una po sa lahat, I would like to thank God for the strength and healing na pinagkaloob po sa akin. Just last week ay nagdugo na naman po ako at bumagsak po ako sa 62 na hemoglobin. Mas mababa pa nung ICU po ako, 70 po yung sa ICU. Pero 62, and I thank the Lord na hindi po ako na-confine. Kino-confine po ako, sabi ko ayoko. Dahil kung ano naman ang paggagawin nyo sa mga kamay ko, tanong klaseng tusok na naman. Pero sabi nung head nurse, sa bagay, kuya kanya, wala namang bakanting kwarto. No, hindi po ako nagpapasalamat dahil maraming may sakit sa hospital. But I thank the Lord for the supernatural healing. In fact, kahapon po, sinubukan ko pong mag-preach. So, binigyan po kalakasan ng Lord. Tinatanong po din po may pong nagtatanong kung magpipreach din po ako ngayon. Nandito po ako ngayon. Kahit 83 pa lang po yung aking hemoglobin. Pero I know I am fully recovered. And I can do all things through Christ who gives me strength. Dahil sa hemoglobin po, dapat ang normal is 140, pinakamababa, hanggang 175 sa lalaki. No, yun po yung pero more than 50% ang 62 ngayon, 83. Pero kagaya po ng salita ng Diyos, I can do all things through Christ who gives me strength. Amen. Praise the Lord. Aradaling haluakan yan, ay, ba't siya palaking kay Pastor, maranong tang mayari kanini, alipo. Quarter to one tang mayari. Kaya kung migagana ka ating pambringhi pong Shanghai pong minudo, adobo, asado. Itagan kaya kayo. Anyway po, nasa pag-aaral po tayo ng purity, the importance of living in purity. And marami pong mga tao ngayon, even Christians, even pastors, ano po sila? Negative po sila sa word na purity or holiness because imposible daw po maging holy. That is true. Pero it doesn't mean na hindi na tayo mabubuhay ng purity kasi mapag-aaralan po natin sa umagang ito na ang purity or being holy ay hindi po, pagiging malinis po o dalisay, ay hindi po natin yan gawa. Yan po ay sa banal na espiritu. Kasi po ang Panginoon, darating po siya, ang sabi po ng Bible, darating po siya, many verses po sa Bible, na darating po siya sa church, sa kanyang bride, na pure and holy. Amen. Hindi po siya darating sa bride ng kanyang church na may mga impurities. Kaya nga po pinapabanal po tayo ng Lord. Ang sabi po ng Revelations, in the last days, ang masama ay magpapakasama pa, ngunit ang pinabanal ng Diyos ay lalong pababanalin. Amen. Kaya nga po may mga nangyayaring baptism of the Holy Spirit sa atin po sa mga Wednesdays po natin ngayon since July 16. No, kung di pa ho kayo na-baptize ng Holy Spirit, mag-attend po kayo ng Wednesday. Because it is very important na puno po tayo ng oil, puno tayo ng Holy Spirit, kundi po maiiwan po tayo. If you think that you are living na mahaba pang buhay po natin, ngayon lamang po sa panahon po natin, lalo na tayong may edad na lumilindol halos araw-araw. Noon po pag lumindol, dekada ang bilang. Yung malalakas na lindol po. Pero ngayon, nangyayari na po ang Matthew 24 that in the last days there will be terrible earthquakes. Ngayon po, bakit ito'y nangyayari sa Pilipinas, ginigising po tayo, una tayong mga Kristiyano, na hindi pa todong Kristiyano, kaya ka lang nagche-church yung iba po sa atin ay dahil naging tradisyon na. Tradisyon na kasi kailangan po mag-church. But kapag nagche-church tayo, kapatid, ano man ang gawin po natin, dapat ang first, reason, yung motivation po natin it is because we love God above all. Amen. Kaya nga po ngayon, hindi po biro po yan at sa iba't bansa, yung pagbaha, paglubog po, no? Bagamat dito po sa atin ay kasalanan daw ng mga flood control projects, the ghost projects, pero makikita po natin, iba po ang ulan ngayon,
Iba ang pagbaha, hindi lang sa Pilipinas, kahit po sa buong mundo. Sa ibang mga bansa katulad ng Africa po at saka part po ng China at saka po ng India, marami pong taggutom. No, marami pong taggutom. There will be famine, sasabi ng Panginoon. Kaya nga po, we need to stay pure. Amen. And just last week, ay napag-aralan po natin that purity is God's calling sa kanyang mga anak. Hindi tayo liligtas ng Diyos. Hindi po tayo tinawag ng Diyos para magpatuloy ka sa kasalanan, sa karumihan. Nakagaya po ng mga perverted grace na sinasabi na ay total, save na tayo ng grace. Pwede na natin gawin kahit ano. Wala pong ganon sa Bible. Mga guni-guni lang po yan ng ibang pastor para sila'y mamuhay din. In fact, sila'y namumuhay sa kasalanan. No, may mga alam po kami na nagiinuman pa to the words, nagchichicks pa. Pero nagpapastor. Kayo, gusto niyo bang makinig po sa akin habang may red horse ako dito? No? Sandali lang po, no? Shot lang ako. Kailangan po may integrity ang ating pananampalataya. Amen. Kaya nandito po kayo, hindi po aksidente, even sa ating mga first-timers, para malaman niyo po kung ano ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na ayaw niya tayong mapunta sa kapahamakan. Ayaw niya po tayong mapunta sa impyerno. So today we will be talking about purity is a source of freedom and spiritual stability. Pag sinabi pong spiritual stability, yung pong stable, ang spiritual life mo, stable na nagpo-progress. Hindi siya stable na stagnant. Stable na lumalago, nagbubunga ka. So, ang source po niyan is being pure. Ang sabi po sa Galatians 5:1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Let's pray. Heavenly Father, we just want to thank you, Lord, for this wonderful day that you have given us, Lord. We thank you, Lord, for the supernatural strength na pinagkakaloob mo po sa amin, Lord. Thank you, Lord. We know that we are blessed, Lord, sa araw po na ito, Panginoon, for this is the day that you have made, and we choose to rejoice, Lord, and be glad in you. Kaya salamat po, Panginoon. Pagpalain nyo nga po ang umagang ito. We allow you, Holy Spirit, to move to each and every individual, sa mga first-timers, hanggang sa mga nasa online, hanggang ibang bansa, Panginoon. Open the eyes of our understanding that we may receive your full blessings, your message from your word, that we may be transformed by the renewing of our mind through your powerful word. And as I declare your word, Father, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people today. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat mo'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po, Lord. Kung bakit, sabi po sa binasa natin, bakit tayo pinalaya ni Kristo ay para po tayo ay tunay na malaya. Ang sabi po ng John 8:36 is, if the Son sets you free, you are free indeed. Kung ikaw ay pinalaya na, tunay na ikaw ay pinalaya na. Ang sabi po ng John 8:36. Kaya kung tayo po ay pinalaya na, manatili po tayong malaya. Stand firm then, ang sabi po dyan. No, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Tayo po ipinalaya ni Kristo sa kapangyarihan ng kasalanan, kapangyarihan ng kadiliman ni Satanas, sa guilt, sa shame, sa condemnation, sa poverty, even sa mga infirmities, illness, sickness, disease. No, lahat po ng yan ay galing po sa sumpa na bunga ng kasalanan. Pero dahil sa kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay pinalaya na ngayon. Ang lahat po ng malaya magsabing, Amen. So number 1, purity is a source of freedom and spiritual stability because purity overflows from the Lord. Purity is a source of freedom and spiritual stability dahil ang pagiging banal, ang pagiging puro, ang pagiging dalisay, hindi po ito kagagawan po natin. Baka yung iba po sinasabi nila na wala naman akong inagarabyado, akala po nila malinis na po sila.
Ang sabi po sa first point natin, purity overflows from the Lord. Nagagaling, nag-overflow sa Lord. Bakit po? Among all the attributes po ng Panginoon na love, mercy, faithful po siya, good po siya, ang pinaka-matindi, yung pinaka-sentro ng kanyang character, ng kanyang attribute is yung being holy. Because in the Bible, in Isaiah, even po sa Book of Revelation, ang mga angels po sa langit, umaawit po sila ng Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. Inuulit po yung holy na 3 beses. Hindi po sinabi ng Bible, God is love, love, love. God is merciful, merciful, merciful. Pero in the Bible, sinabi po, Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. Bakit po? It gives emphasis na walang ibang banal na masyadong pinakabanal ay walang iba kundi ang Diyos po. Kaya nga po nag-o-overflow po siya. At pangalawa po, bakit po holy, holy, holy? Because we have one God, pero triune po siya. No, triune God po siya. One Godhead. Kaya nga po holy, holy, holy. Holy is the Father, holy is the Son, holy is the Spirit. Amen. Kaya nga po, we need to be holy. Kaya last week po, napag-aralan po natin, according sa Leviticus, 3 beses sinabi ng Diyos na, be holy for I am holy. Yan po ay hindi lang Old Testament. Pinrich po yan ni Peter. Sa Peter po, sinabi ni Peter, be holy in all you do. Sa lahat ng gagawin nyo, hindi sinabi niya, be holy in what you think, in what you say lang, but in what you do. Because it is written, be holy, for I am holy. No, it is written, be holy, for I am holy, sabi ni Peter. So bakit po? Kung tayo po ay mga anak ng Diyos, at ang tatay natin ay ang Ama na nasa langit, dapat nagmamana po tayo sa Kanya. So it is wrong na sabihin mong, ligtas na ako ng grace, pwede kong gawin ang lahat. Wala pong ganon. Inuulit-ulit po ng Bible, be holy for I am holy. For without holiness, no one will see the Lord. So ang purity po ay nanggagaling po sa ating Panginoon. Let me show you some verses. 1 Corinthians 6:11. And that is what some of you were, but you were washed. Ang sabi po, sabi po ni Paul dito sa mga Korinto, dati ganun kayo, yung makasalanan kayo, no? Yung, kung babasahin niyo po yung buong context ito. Pero, nung tinanggap niyo ang Panginoon, you were washed, malinis na kayo, sanctified, no? Pinabanal na kayo, you were justified, pinawalang sala na kayo. Saan po galing? In the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. So, dito po maliwanag kung bakit tayo malinis at pinawalang sala na ay dahil po sa pangalan ng ating Panginoon at sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Another po is sa 2 Corinthians 3:17-18. Ang sabi po dyan, for the Lord is the Spirit. Sino po ang Lord? The Spirit. Kaya nga po, there is only one God. Paano mo bang ina-address ang Holy Spirit? Tatawagin ba natin Holy Spirit? Tama rin po yun. Holy Spirit, please fill me. Pero pwede mo rin po siyang tawagin na Lord. Because there is only one Lord, one God, one Father. Amen. I hope nakukuha po natin. This is very, very important doctrine. Na yung iba, pinagtatawanan tayo. Ang sabi po nila, 3 daw yung Diyos natin o 3 yung ulo ng Diyos natin. Hindi po. Kaya sinabi po ng Diyos mismo, wala akong katulad. Hindi natin siya katulad. Hindi mo siya dapat hinalin tulad ng Diyos na kung ang Diyos ang lumikha sa atin, so sino ang lumikha sa Diyos? That is a stupid question. Kung napakinggan niyo po yung last month po natin na yung I am before all things. He is the what? Alpha and Omega. Anong ibig sabihin po ng Alpha and Omega? The first and the last. Kung siya ang una, kumbaga po sa alphabet, anong nauuna? So it's a stupid question kung tanungin mo, bago ang A, ano muna? Hindi ho ba? Tanong mo sa teacher mo yan kung di ka batukan.
Ma'am, ano po yung kung naunang letter A, ano pong nauna sa letter A? Ang Diyos na nga ang nauna. Tatanong mo pa kung saan galing ang Diyos? That is a stupid question. Siya nga ang simula at ang wakas. Ibig sabihin, wala na po ang dami po sa atin nagmamarunong. Hindi, dapat merong pinanggalingan ng Diyos. Now ngayon, patulang ko po yung kaisipan ng ganyan ng tao. Kung ang Diyos may pinanggalingan, halimbawa, meron siyang tatay, so meron siyang nanay. So may nanay siya, meron siyang uncle God, auntie God. Tapos, tatanong mo rin, saan galing yung tatay ng Diyos? Hindi po matatapos yan. Kaya sinabi ng Panginoon, I am the first and the last. Mahirap pong i-contain sa isip po natin dahil ito limitado. Akala lang po natin matalino tayo. Pero mga mangmang tayo kung wala ang Diyos because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Marami lang po sa atin nagtatali-talinuhan. Pero yung problema mo, magkaroon ka ng karamdaman, hindi mo ma-solve. Pero believe ka sa katalinuhan mo, pero simpleng problema, hindi mo ma-solve. Paano kang naging matalino? Paano tayo naging matalino? Na hindi ma-solve ng tao ang kanyang problema. Simply because hindi talaga tayo matalino kung wala ang Diyos. Amen. Yung iba, amen. Talagang bilib pa sa sarili, no? Consistent honor student ako, pastor. Ganun ba? Sige, ligtas mo sarili mo sa impyerno. Tignan ko, meron pa may gawa. So, sabi diyan, for the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kung nasaan yung Espiritu ng Diyos, merong kalayaan. Alam mo na nasa yung Espiritu ng Diyos, kapatid, kahit na may problema ka, nasa binggit ka ng karamdaman, ng kamatayan, meron kang kapayapaan. Dahil alam mo, kahit mamatay ka, uuwi ka sa banal na tahanan ng Diyos. Amen. Kaya nga, you can test yourself kung nasa iyo ang banal na Espiritu. Kapag nasa iyo ang banal na Espiritu, there is freedom. Hindi ka mag-aalala. Kahit ngayon na nag-earthquake, na we need to pray, no? We need to pray and God forbid na hindi po mangyari ang big one. Kami po ang laging prayer po namin sa family about sa big one na yan. Yung hindi po yan mangyari sa panahon po natin. Mangyari na po lang po yan, Lord, kapag nag-rapture na, wala na po tayo dito. So, retang malakwan kaya kayo ito. I-experience pa yung big one. Pero kaya po kayo nandito para malaman nyo that God demands purity. Na wala pong maiwan po sa atin. Amen. Putang kapamihan, ba't kayong piyesta? Medyo, amen. Sana may kipamiyastahan ako, babayo ko din tangkin, bang mag-aana kayo. So wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. So all of us who have had the veil removed can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord, inulit din naman po ni Apostle Paul dito, the Lord who is the Spirit. Sino ba si Lord? Si Jesus. Kaya nga po, ang ibang pangalan ng Holy Spirit in the Bible, kung nabasa nyo na, if you're reading your Bible, one of the names of the Holy Spirit is Spirit of Jesus. Because there is only one God, existing in three distinct persons. And the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Ang Holy Spirit, ang Panginoon, ang siyang nagpupurify po sa atin, binabago niya ho tayo to be more and more to be like Jesus. Na tayo po ay na talaga po makita ang kaluwalhatian po sa atin. Pero but since na nasa katawan po tayo, nagkakasala pa rin ho tayo. Take note po, no? Kahit po kaming mga pastor, nagkakasala pa rin. Lahat po tayo, hindi ibig sabihin na Kristiyano ka na, hindi ka na nagkakasala. Pero, inuulit-ulit. Siguro may isang dekada ko na po inuulit-ulit po ito. Kapag Kristiyano ka na, hindi ka na mag-enjoy sa kasalanan. Hindi mo nasasadyain na magkasala pa. Hindi mo na ikakatwiran, total once a year lang, pagkatapos ng service, makikipayesta ako, tapos makikiinuman ako. Wala pong ganong Kristiyano na occasional lang naman. Kaya pantunan kayong Bible ng ating occasional. Wala pong ganyan. Kapag ganyan ka, hindi ka talaga fully surrendered sa Lord. That is why, meron ka pa rin impurities.
mabigat pa rin ang Jesus name. Excuse po, karano na in Jesus name. So nagkakasala ho tayo. No? Ako po, just last week po, nagkasala po ako dahil nung dinanas ko naman po itong karamdaman na nakaraan, nagkaroon po ako ng anxiety, ng worry. Did you know na matinding ano po ang anxiety, ang worry, being afraid? Natakot din po ako. Hindi na matatapos itong ganitong lagi kong nararamdaman, ganyan po. At nalungkot din po ako. Naranasan ko po yung po, bakit hindi ko maintindihan ba't ako nadidepress na kapag po dumidilim na, takip silim na, para pong ang lungkot ng buhay, parang hopeless po ako. Pero alam ko ang dapat kong gawin. Alam ko na si Jesus lang alam ko po lahat. Kaya nga po sabi ko, Lord, patawarin mo ako, hindi dapat ganito. And talaga pong dahil po almost 5 days po, diretso po, 24 hours po, 5 days. 5 days, no? 24 hours, 5 days na wala po akong tulog. Yung pong gusto mong matulog, wala kang magawa, no? And then pupunta ka pa ng dialysis, hinang-hina ka. At pumasok po ang fear, ang worry. Did you know, ang pagiging worried ay isang insulto sa Diyos? Kung nagwo-worry kayo, kala nyo hindi kayo nagkakasala. Nagkakasala po tayo. Kasi kapag worry ka, if you are worried, iniisip mo na sinasabi mo, ay hindi ako liligtas ng Diyos. Ay hindi ako tutugunin ng Diyos. O hindi kaya ng Diyos. Isang insulto sa Diyos kapag nagwo-worry ka. And it jeopardizes, it paralyzes your faith. Because, at kaya walang nangyayari sa mga prayers po natin kung minsan, because of worry. Because without faith, it is impossible to please God. Kaya nga po, nagkaroon din po ako ng impurity. Impure faith. Kaya sabi ni Peter, tinetest ang ating faith para maging pure, pure as gold. Through many trials, ang sabi po niya, our faith is being made strong. Kaya nga po kuminsan, bakit may mga pagsubok tayo? Para po yung faith natin matest, matagal po yung hindi dapat po sa faith po natin. Dapat po kasing faith po natin, pure po siya. Remember, kilala niyo po si Jairus. Aluwa po itang kaya kaluguran niyo yan. Si Jairus po, ay isang synagogue ruler na meron pong 12-year-old na daughter na mamamatay na. Sabi niya kay Lord, na Lord, punta ka po sa bahay. May karamdaman po yung anak ko, mamamatay na. So along the way, yung babae pong 12 years naman na inagasan ng dugo, na-istorbo si Jesus. Hindi man pong humingi ng kagalingan yun, hinawakan lang si Jesus. Gumaling po siya. Pero nagtagal. Habang kausap ni Lord, dumating yung mga kapitbahay ni Jairus. Sabi niya, huwag mo lang gambalain ang guro, patay na ang iyong anak. Anong narinig ng Panginoon, do not fear, Jairus, only believe. Anong sinasabi ng Lord dito? Manatiling pure ang pananampalataya. Huwag mong haluin ng takot ang iyong pananampalataya. Anong ginawa ni Jairus? Nanahimik na lang po siya. At linabanan siguro yung fear o yung gusto niyang magreklamo. Lalo na synagogue ruler siya. Ano po yung mga yan, no? Mga bossy po ang mga synagogue ruler. Pero ito, nagpakumbaba sa Lord, nung sinabi ng Lord, do not fear, only believe. Nanahimik po siya hanggang pagpunta ng bahay. Anong nangyari po? Binuhay ng Panginoon ng kanyang anak. Alam niyo po kung minsan, instead of, kung wala kang, ito po siguro, ganyan na lang, kung wala kang masabing matino, no, huwag mo na lang buksan ang bibig mo. Because death and life is in the power of the tongue. Numbers 14:28, I will do to you the very word I heard you say. Kung ano ang madalas mong sinasabi, gagawin ko sa iyo, sabi ng Panginoon. Kung yung sinasabi mo, ay wala na ata kung ano ang sakit ng pakiramdam ko, wala na, hindi na ata kami asenso, hindi ko na ata mabayad yung, hindi ko na ata mapag-aaral ng aking anak, hindi ko na ata matutupad yung pangarap ng pamilya ko. I will do to you the very word I heard you say.
Kahit po ganyan ang nangyayari, dapat sabihin po natin, kahit po ako, na remind ako ng Lord, dati lumalaban ka. Dati ang mga words mo palaban at inaano mo si Satanas. One night po na hindi ako makatulog, tumayo po ako 3 a.m. At ang sabi ko, remind ako po ng Lord sa Luke 10:19. Alam niyo po yung Luke 10:19? I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing by any means shall harm you. And then, ang sabi ng Panginoon, ang isang kabataan pa po ako, memory verse ko na po ito. Pero ang isang bagong revelation na sinabi sa akin ng Panginoon ngayon, yung trample. Ang sabi po dyan, yung authority na bigay sa atin to trample on snakes and scorpions. Snakes and scorpions, talking about the demons and the devil. Tayo po hindi lang tinawag to overcome yung ating mga problema na yung, sumap, may sad-sad ko. Alam mo yung ganon, buti na lang nakaraos. Pero anong klase ng nakaraos? Yung parang masyado kang exhausted. Ang sabi ng Lord sa akin po, ano mo ba yung trample? Kailangan ang lahat ng mga demonyong yan na nagtotorment sa'yo, ilagay mo sa paa mo. Tapakan po natin. Yan ibig sabihin po ng trample. Ang mga demonyong yan, kapag tayo inaano, we have the authority. Huwag po kayong matakot na sabihin mo, ako, nung sinabi po Satanas, makinig kayo. Kayong lahat ng mga demonyo na naglalagay ng karamdaman sa akin, demonyo ng karamdaman, demonyo ng mga joint pains, demonyo ng insomnia, sabi ko, lahat kayo ng mga demonyo, makinig kayo. Tinatapakan ko kayo lahat sa aking paa. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. At alam niyo po, bigla po akong, naramdaman ko po yung kalakasan muli. Kung minsan po, parang mas nagiging totoo yung circumstance po natin, yung mga circumstances po natin, kesa sa salita ng Diyos. It may be a fact na merong masakit sa iyong katawan, but the truth is, pinagaling na tayo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, na sa mga latay ni Jesus, magaling na po tayo. It may be a fact na walang bigas, walang ulam sa ref. Amen? Alam niyo po, kung minsan yung ref natin, ano yung laman? Tubig na lang ho, no? Yung madalas na kinukwento po ni Pastor Jack, na sabi po niya, nung dumating po sa bahay, siguro anak po niya, Ma, ano ba yung ulam? Nasa ref, kanya. Ba, Ma, wala naman tayong ref. Di walang ulam. Ano? Pero alam niyo po, kung nakikita mong wala kang pera, wala nang ulam, it may be a fact na wala ka nga ganito. Pero ang katotohanan, God will provide your need. Not according to your riches, but according to His riches and glory in Christ Jesus. Napatunayan na po namin ito. Because last year lang po yung halos libre ang dialysis. Halos last year lang po, June. No, halos na libre po, pero meron pa rin binabayaran. Marami pa yung mga filter, lahat po, no, mga injection, may mga binabayaran pa. Millions na po ang nagastos po ko po sa dialysis dahil 18 years and magte-10 months na po nito. No, 18 years and 10 months. Hindi ko na po pinapangarap na umabot pa ng 19 years. No, I know, pinagaling na po na ako ng Panginoon. No, kahit anong nararamdaman ko, kahit pumunta pa ako ng dialysis, I know, binigay na po niya. Dahil mas totoo ang salita niya kesa sa pakiramdam po natin. Mamaya po, mas malalaman natin yan. Bakit? Mas importante pong makinig tayo sa Diyos, sa Espiritu, kesa sa ating pakiramdam. Now, praise the Lord. Now, sabi ko dito, through Christ, we're freed from sin and made righteous. Yet, staying pure takes intentional pursuit of God and spiritual growth. No, tayo nga ipinalaya ng Panginoon at ginawa niya tayong matuwid. Lininis niya po tayo, pero yung gusto po natin na manatiling dalisay ang buhay po natin, malinis ang buhay po natin, intentional pursuit. Kailangan intentional mong gagawin to. Ito yung gagawin ko, hahabulin ko ang Diyos. Hindi dahil tumatakbo ang Diyos. Ibig sabihin po niyan, ano ba ang kalooban ng Diyos? Lord, pag-gising mo sa umaga,
Lord, ano bang kalooban mo ngayon? I pray, Lord, mayroon akong mga taong may isi-share ka, may pagpe-pray ko, Panginoon, magagawan ko ng mabuti. That is seeking God. Yung will ng Lord, seeking God, seeking His kingdom. Ano ba ang kingdom niya? Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Amen. Kung nandun ng righteousness, gagawin mo yung tama para mag-glorify ang Lord. So it's not automatic na ikaw ay laging malinis. Nadudumihan po tayo. But anong gagawin po natin ngayon? Sa Galatians 5:16, 17, so I say, ang sabi po ni Paul, walk by the Spirit. What does it mean to walk by the Spirit? Yung lumakad kang kasamang Espiritu. Tama din po yun. Habang hindi mo pwedeng sabihin. Kaya nga po madalas sinasabi ko po ito, na naging practice ko na po ito, noon pa man, nang nag-start pa ho ako nag-dialysis ng 2007, Kuya, sinong kasama mo? Si Lord. Tinatawanan po ako. Hanggang ngayon po tinatawanan ako. Ano ngayon? Nalulugod naman ng Diyos. Na ina-acknowledge ko, kinikilala ko ng Diyos kasama ko na hindi niya ako iiwan kailanman at hindi niya ako pababayaan. Kaya nga po kayo, kapag sinanong kayo, sinong kasama mo, huwag yung sabihin, ako lang. Parang yung binasos ng Diyos. Sabi ng Diyos sa iyo, ng Holy Spirit, ang anak kong ito, ba't hindi niya alam na kasama niya ako? Amen. Alam niyo po, kapag alam niyo na lagi yung kasama ang Diyos, ang Holy Spirit, hindi po kayo gagawa ng masama. Lamaran na ka talaga nung gawa ka pang marok. Nabalo mo kaya beming gino. Yung iba po na, nanonood pa rin ng malalaswa, ng mga pornography. Hindi ba kayo nahihiya na kasama niyo ang Diyos, tapos nanonood kayong ganon? Praise the Lord. Kaya kung, isa sa mga magpapalakas po sa atin, always recognize. Lagi mong kilalanin, alalahanin, na lagi mong kasama ang Diyos. Amen. Kaya nga po, this is very important na pinag-uusapan po natin, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Hindi mo pagbibigyan. What does it mean to walk by the Spirit? Always pray. Always commune with God. No, huwag kang magpapaliban sa pag-aaral ng salita ng Diyos, no, sa pagkagising mo sa umaga, maghapon, lagi kang mag-pray, lagi mong kausapin ang Diyos. Huwag kang mag-a-absent sa church. Kahit piyesta. Di nga luwa kayo, pamramdaman na katang, pastor ka ba magluto tang kayan? Huwag kang mag-a-absent saan? Sa CU. Walang amen. Meron na ho ba kayong CU, kayong lahat? Kaya nga po, ang sabi po dyan, for the flesh desires what is contrary to the Spirit. And the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. Jesus' name. Jesus' name. Thank you, Lord. Sa binasa po natin, ang laman daw po ay kontra sa Espiritu. Now, tayo pong mga tao, para din tayong triune, no? parang Trinity rin po tayo, pero hindi exactly Trinity. Tayo po kasi ay mga Espiritu, hindi tayo katawan. Tayo ay mga Espiritu na merong kaluluwa na nakatira sa katawan. Pag namatay ka, mawawala ang Espiritu at kaluluwa mong pupunta sa Diyos kung kay Kristo ka. Amen. We are spirit, soul, and body. Ang soul o kaluluwa po natin, ito yung mind po natin. This is where we decide. Dito yung intellectual po natin. Dito rin yung pong emotion po natin. No? Yan po yung soul. Ito po yung nagde-decide. So yung soul po natin, sabi ng laman, gawin mo to total. Once a year lang, piyesta. Yan pagkikisama. Ang sabi ng Espiritu, huwag mong gawin yan. Ang magdi-decide ang kaluluwa mo. Kaya nga, be transformed by the renewing of your mind. Kailangan matibay po ang ating kaluluwa. Matibay po ang ating pag-iisip. Amen po ba? Para masunod mo ang gusto ng Espiritu. Para magawa mo yon, you need to renew your mind through the powerful Word of God at lagi kang mag-pray. And always be filled with the Holy Spirit.
na mapuspos ka ng banal na Espiritu. Sino na po sa inyo ang napuspos ng banal na Espiritu? Pwede nyo bang taas ang inyong kamay? So marami pa pong hindi napuspos. I strongly suggest mag-attend po kayo ng Wednesday. Amen. Ngayon po, pwede naman kayo mabaptize. May mga tayo, no? Member na nababaptize sa kanilang kwarto sa bahay. No? Baka po kasi hintayin nyo pa yung Wednesday, mamaya pala rapture na. No? Wala kang langis. No? Katulad ng yung 5 foolish virgins na wala ng langis. Because in the Bible, yung langis po, it talks about the Holy Spirit. Kaya nga po, it's very important, when we walk by the Spirit, it means you are filled with the Holy Spirit. At sabi po ng Romans 8, I think, Romans 8:14, those who are being led by the Holy Spirit are children of God. Kung ikaw ay lilid ng Holy Spirit, ikaw nga ay tunay na anak ng Diyos. It's either you are being led by the Holy Spirit or being led by other spirits. Pero anong spirito yan? Of course, mga evil spirit. Kaya nga po, it's very important po dito na labanan po natin ang laman. Sa mga CEO po namin, kadalasan ang problema po ng isang, lalo na lalaki mga driver, yung pong kapag naggit-gitan, merong nakaaway. Alam niyo po, meron pong CEO si Brother Jess, kasi nakikisiyo po ako sa kanila every Thursday, na nung minsan daw po, just last week, para meron siya nakagit-gitan, at nung hinabol niya, binaba po yung, nung sa passenger side, nung isang lalaki, at ang po niya sa member natin, ang nagmura. Ang sabi po niya, what the F? Ang sabi po niya. Nagalit, so nagpalitan na po ng salita, pero hindi po nagmura yung member po natin, hanggang sasabi nila, magpupulis tayo. Nagpunta po ng pulis. To make the long story short, ang dami po nangyari, no? Halos pati sa demandahan. Pero nung umalis na po yung member po natin, ang sabi ng Holy Spirit, bumalik ka, humingi ka ng tawad, humingi ka ng pasensya. Ayaw po niya kasi pero sabi niya, pag hindi ko sunod to, sumunod po siya. Binalikan po niya yung mga nagmura sa kanya, sabi niya, pasensya na kayo. Kalimutan na natin ang nangyari kanya. Kasi pinapasabi ng Holy Spirit, sorry. Sabi po nung dalawa, born again po kayo? Oo, kanya, sa Calvary ako. Ay, kami rin po, kanya. Ngayon siguro yung what the F is what the faith, no? Ano bang pananampalataya mo? Marami pong ganyan. Meron pa nga, no, pastor? Tsuya ba? Hindi ko nasasabihin. Kinonfess niya sa amin nung Friday, sa meeting po namin ng council, na last year pa ito eh. Nung pong nasagi po yung sasakyan niya, tinamaan, nagkaroon po ng gasgas. Nagdadrive yung anak po niya. Bumaba po siya, hinabol po niya ngayon, kinuwelyo niya. Kenny ka, kamama ko, ano po niya, itutumba niya. Nung nakita niya, maraming tao, ay po tating member, Ken, tutok yan. Ngayon mong pakakay, mamalagwa ka. Opo, di ka. Sabi niya, Lord, patawaran mo ako. Ako po, dati po ganun, hinahabol ko po talaga, at magpakamatay kaya, o dadami mo ko pa. No, yung mga ganun ho. Pero ngayon, kuminsan magsasabi-sabi po ako. Nasasabi ko, naggagawan mo. Ako, makanya ka mag-drive, biyasa ka talagang mag-drive. Tapos sasabihin ng anak ko, Daddy, nakasara yung bintana mo. Kung marinig ka ako sa kanya. No. Pero I thank the Lord na bago na po ako dyan. Ilang beses na po ako minura ng mga driver po dyan. Dito po, tricycle driver, nagmumura, babae. Kung mambalo ng gewa ko. Ang po dito, habang nagmumura, nakismile ako. Siguro sabi niya, mamuting-muting ito. Panagkasan ko na yung makismile ko. Kasi natatawa nga po talaga ako. Kasi wala akong mambalong gewa ko kaya. No, yung checkpoint highway din, hinabol pa ako. Hoy, magpipreach po ako ng Sabado. Sabi ko, makismile ko rin. Sabi ko, napanggewa ko ako. Sabi ko, I thank the Lord na binabago niya ho tayo. Amen. Pero kailangan po natin, we need to walk by the Spirit. Kundi ho, magpagsisisihan po natin, ilan na po yung nagsisi dahil po sa gitgitan, pinatay, binaril. Ngayon, palagay nyo, ngayon nakakulong po yung nakamatay dahil lang sa traffic or sa parking. Palagay nyo, nag-enjoy siya sa kulungan ngayon.
Anong sinabi niya? Kung nag-control lang sana ako, nagpabaya na lang sana ako. Amen. Meron pa ho, no, isang testimony, hindi ko rin sasabihin ang pangalan. Nagmumotor po sila nakasingle. Dito po, dyan, sa kanto natin. Pagdating doon, dire-diretso po itong driver, itong nakaangkas po, hindi na siya nakatingin. Nung napatingin siya, muntik na po silang mabundol ng tricycle. Pagharap po niya, napasigaw siya. Ay! Kanya pong ganon. Yung tricycle daw po, galit na galit ang pagmumukha po niya. Pero nung narinig niya itong lalaking ito na brusko, nasabi niya, ay! Natawa po yung tricycle driver. Pati yung driver po niya, sabi niya, unang milyarya ako. O ito, may kakawa-kawa ni Gepo Pastora na, mahili kami, hanggang miras kaya kami king balihan. Yung po driver daw, kasi may nakit na kami, siguro sabi ko kaya, itong tricycle driver. Instead na mimungaya, bala na lalaki ka, bala na baklang dragon, kaya ako. Kaya itsura mo ngayon. Well, anyway po, we need to walk by the Spirit para manatili po tayong pure. Amen. So to remain pure, consistently follow the Holy Spirit's guidance. Number 2, purity is a source of freedom and spiritual stability because purity sets us free from condemnation. Alam niyo po, kahit Kristiyano na ho tayo, nako-condemn po tayo kapag nakakagawa tayo ng kasalanan. Nararamdaman niyo ba yun? Lord, parang kapag nagagawa mo kasalanan na ulit-ulit, parang ayaw mo na mag-attend ng church. Ayaw mo na mag-attend ng CU. Yun pong gagawin ng diablo. No. Ang gawin niyo po, kung may kahinaan po kayo, na ayaw niya manggawin pero nagagawa niyo, lalo kayong mag-church, lalo kayong mag-attend ng CU. Because no one, kahit po kami mga pastors, we will never condemn you. Maaring pong manghang po yung mga salita ko dito, pero it doesn't mean na ikaw ay nagkasala, lumayas ka dito sa church na ito, hindi po. Kung galing ka man sa anumang klaseng kasalanan at nais mo pa rin bumalik sa Diyos, you are always welcome sa church pong ito. Dahil mahal ka ng Panginoon. Ayaw niya tayo mapunta ng impyerno. Pero hindi mo mapaglalabanan yan kung anumang kasalanan yan o bisyo, kapatid, kung hindi ka magpapatuloy sa Panginoon. Ang kailangan mo lang magpatuloy ka sa Panginoon. Sabi po sa Romans 8:1-9, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Wala na daw paghahatol sa atin, wala nang guilt and shame sa atin po ngayon kung tayo na kay Kristo na. Pero hindi yan automatic. Ang sabi po, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Ang ibig sabihin po niyan, kapag ikaw ay lumalakad pa rin sa laman, sa kasalanan, nako-condemn ka. Para hindi ka makondemn nga, lumakad ka ayon sa nais ng Banal na Espiritu. Alam niyo po, yung mga once saved, always saved, hindi po nila ginagamit itong New King James ito pagdating dito kasi wala daw talaga yung who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. Ang nakalagay lang daw po, halimbawa sa mga NIV, ESV, NLT, nakalagay lang, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, period. Ayan, parang NIV po. Alam niyo po, kung minsan may mga ganyan sa Bible, na hindi yung mga translation, hindi parang mas kumpleto tong New King James, kaya yung kinukuha po nila yung ibang translation na hanggang lang doon sa, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, period. Ibig sabihin yan, parang kahit anong gawin mo, wala nang condemnation. Pero hindi po yan ganyan. Now take note, isingit ko lamang po, ang Bible na hawak po natin ngayon, NIV man po yan, ESV, NLT, King James, New King James, anumang translation yan, TPT, the Message, Amplified, lahat po ng yan ay hindi perfect. Dahil tinranslate na po yan sa wika po natin, meron na subjective na po yan doon sa kaisipan ng tao. Ang perfect Bible po ay Hebrew sa Old Testament at meron po siyang part na Latin sa Daniel, ay Aramaic sa Daniel, at Greek po ang original sa New Testament. However, kahit po may some errors po sa mga translation, lalo na po ang Tagalog, ang dami pong maling pagkakatranslate sa Tagalog. Ewan ko ba, anong ginawa po ng ibang mga translator na translate ng Tagalog? Halimbawa po yung sa mga Psalms, ginawa po nilang tula para magkakatugma-tugma, pinapalitan po nila yung words. Hindi po tula yung Psalms, awit po siya. Ginawa po nilang tula. Anyway,
anong gagawin natin ngayon? Pastor, paano yan? Hindi pala talaga perfect ang pagkakatranslate. Huwag po kayong mag-alala. Pare-pareho naman po yan na sinasabi, whether King James, Tagalog, NIV, o anumang translation, pare-parehong sinasabi na ang kaligtasan ay si Kristo lang at wala nang iba. Sapat na po yun. Sapat na po yun. Pero dito po, patunayan po natin, kasi po, bakit ganyan to? Ang King James, New King James, na galing po nila yung mga manuscript po nila sa Textus Receptus or Text Receive. No, na mga ibang manuscript, mga ano po, scripture na nakaroll po. Ang sabi po yung mga ibang translation na manuscript galing po sa Alexandria Textus po manuscripts na mas matanda po siya at mas marami. Kaya pinili po nila yon. Kasi remember, wala pong printing press noon. Nagsimula lang po yung printing press 16th century sa Germany. At una pong na-print Bible. Kaya nga po yung King James 1611, yun po yung unang na-print. So noon po sinusulat. So meron pong hindi nakasulat ito yung nakasulat. Ganun pa man, yung kabuuan, yung essence, yung importance ng mensahe, yung substance ng mensahe, pare-pareho lang. Jesus is Lord. Pare-pareho lang po. Kaya nga po ganyang magkaiba. So pinili ng iba, ito yung manuscript na ito, during the time of King James, dahil mas matanda po sila, ang natagpuan pa lang po ng mga manuscripts ay yung Textus Receptus. Pero nung time ng NIV, nagsimula po siya ng late 70s, 83, ganyan po. Ako po, ang NIV ko po kasi 1983 pa. So 83, ganyan po siya. May mga bagong discovery na sa mga manuscripts. So much for that, no, para explain ko po sa kanyo. Pero do not worry, huwag kayong maniwala na yung NIV, meron silang inedit na yan ay demonic. Sabi ko nga, paninira lang po yan kasi ang pinakamalakas po na, since my time po, no, ang pinakamalakas na benta sa mga translation is NIV. Ngayon, para pong nagiging ano po yung NLT o tsaka po yung amplified. Well, anyway, patunayan po natin yung who do not walk in the flesh but according to the Spirit. Kailangan basahin mo yung buong context. Tignan niyo po ito. No? Sa verse 2, for the law of the Spirit of life in Christ, Jesus has made me free from the law of sin and death. Yung Spirit of life, no, yung the law of the Spirit and life, pinalaya tayo sa batas ng kasalanan at ng kamatayan. Ang sabi po dyan, for what the law could not do in that it was weak through the flesh. Ang sabi po dyan, God did by sending His own Son. Yung hindi tayo mapalaya ng law, ng batas, tayo pinalaya sa pamamagitan ng anak ng Diyos in the likeness of a sinful flesh. On account of sin, He condemned sin in the flesh that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. So pareho lang po yung context kahit wala po sa verse 1. Ito po kasing yung mga once saved, always saved, period. Yung akala po nila, hindi ganun ang context. Kaya nga po, kung titignan nyo, na there is therefore now no condemnation. Kahit po sa verse 4, sinabi, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Kaya nga po, importante, binabasa po natin ang buong context. Amen. Hindi lang po isang verse. Kapag isang verse, medyo maliligaw ka. Kaya kailangan ba, at ang pinakamaganda, ang pinakamainam pa po ay basahin po natin ang buong Biblia. Kapag alam mo, na ako po kapag nagbabasa, alam ko ang nakasulat sa ganitong Bible, sa ganitong libro. Ganito ang nakasulat. And then, i-reconcile ko po yan. Pag pray ko, Lord, bakit ganito ang sinulat ni Apostle, ganito ang sulat niya, nagko-kontra ba? Kapag ang Bible po, hindi siya pwedeng magkontrahan. The Word of God will not contradict itself. Ang nagko-kontra, yung interpretation po natin. And that's why we need the Holy Spirit. Kapag nagbasa po kayo ng Bible, ask the Holy Spirit para bigyan tayo ng pang-unawa. Amen. Kaya nga po dito, kung titignan nyo po, talagang walang condemnation kung ikaw ay lumalakad sa Espiritu. Now, tuloy po natin. Verse 5. For those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh.
yung daw pong, yung pong nambubuhay sa laman, ang isip po nila yan makalaman. But those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. Yung kung tayo lumalakad sa Espiritu, ang lagi mong iniisip ay ang kagustuhan ng Diyos, ng banal na Espiritu. Verse 6, for to be carnally minded is death. Alam niyo po yung carnally minded? Ang carnal po, ibig sabihin po, galing po sa Greek na karne. Laman. Ito po, to be carnally minded, yung makalaman na pag-iisip, ang sabi po dyan, is death. Kamatayan po. Anong klase kamatayan to? Yes, it may be physical death, pero talagang kamatayan dito, spiritual. Kaya hindi po totoo po yung once saved, always saved. Yung sinasabi nila, na born again ka, ma-unborn ka. Walang word na unborn at saka walang unborn. Ikaw ay nabuhay maguli, yun ang born again. Kung nabuhay muli ang spirito mo, ang anumang nabuhay pwedeng mamatay. Kaya sabi ni Paul, kung carnally minded ka, mamamatay ka. Ang sabi po ni Paul, no? But to be spiritually minded is life and peace. Meron kang kapayapaan. Now, marami po sa atin ngayon, mga carnal po tayo. Ang dami mo ng sapatos, 15 pairs na. Hindi mo nasusuot yung ilan. Bili ka pa rin ng bili. That is being carnal. Ang dami mo ng damit. Parang ako, every year, nagbabawas po kami ng damit at pinamimigay, nilalagay din po sa yung pagtitinda po nila dyan tuwing, kailan ba yun, Joe? Anniversary, tsaka si Unites, no? Yun po. Pero, dahil may mga nagbibigay pong damit, hindi naman po ako talaga mahilig bumili po ng damit, napupuno ho. Nung panahon po, mga edad ko dyan, panahon po natin, 70s, 80s, bus-bus na yung salol mo, na anong gawin mo, takpan me. Tayan me. Meron kang 2 dimple sa puwit. Proud ka pang maglakad. Meron kang, yung tsinelas mo, napigtas, lalagyan mo ng pako, kaya alambre. No? Kahit yung butas na siya, pag basketball may pa. Pero ngayon po, ang sabi po ng mga tao, ang hirap ng buhay ngayon, hindi po. Mas maayos ang buhay ngayon kaysa nung 80s. Noon po, may medyas nga tayo. Pag magme-medyas ka, kailangan lagyan mo ng goma. Nung alimi balagya. Di ba? Naranasan nyo yung ginogoma nyo yung medyas? Tsaka po noon, kahit 5 kayong magkakapatid, kasya sa isang tukador. Yeni, kanya-kanya na, hindi pa kasya. Bunga po yan ng pagiging karnal. May masyal ka pa last week, mamasyal na ka na naman, Yeni. Aldoldo, tsuka keng mall. Alam niyo po, kailan lang po kami nagpunta, siguro 2 beses pa lang, nung nagpunta po kami ng misis ko sa dahil may binili kami sa SM Clark. Sabi ko, tagal ko ng 2 beses ko pa lang sa taong ito na nakapunta ng SM Clark. Ang pinakamalapit po sa amin, walking distance lang, about mga siguro 300 meters lang, ang SMT. Pero kahit po yan, hindi ko pa maubos ang daliri ko ngayong October na nagpunta po dyan. Kasi numano ko ka rin. Nung alakarin sa luwan, kami po, pag nagpunta ng mall, kung grocery lang, grocery lang. Marami po sa atin ngayon din, yung iba, Lazada, Shopee. Ang dami mo ng parcel sa bahay, hindi pa nabubuksan. Nag-o-order ka na naman. No? Nakikita ko na tumatawa yung iba, no? May mga parcel pa hindi nakabukas, no? Nung na-realize mo, hindi mo pala kailangan. No? Merong sale. Ay, sayang. 90% off. Kahit po yan, kahit sabihin po yan na 99% off, kung di mo kailangan, sinayang mo pa rin ang pera mo. Nung malilit pa yung mga anak po namin, pag nagpupunta po kami sa mall, sinasabihin ko sila, pinapapili po namin sila ng gusto po nila, whether po sa gamit sa paaralan or piyalungan. Anong piyalungan? Kahit Tagalog, may wala ko yung isip ko. Laruan. Maranap na ako ata. Pili sila ng laruan, pero sabi namin, hanggang dito lang. Pero kung hindi nyo kailangan, yung halimbawa sa gamit sa kung ano mang gusto po, kung hindi nyo kailangan, huwag mong bibilin. Nung minsan po, bata pa po yung
Merong gusto po yung bunso. Sabi po niya, ay maganda to. Sabihin ko nga kay daddy, kay mami. Nasa likod ako. Sabi ng panganay, hoy, kailangan mo ba yan, kanya? So natututo po sila. So it is carnally minded po yung daming umiisip na makamundo. Ano pa yung carnally minded? Na mamaya iisipin mo, makaka-red horse ka. Na kahit Kristiyano ka na, nagbibisyo ka pa rin. That is carnally minded. Person na ikaw ay Kristiyano pero carnal ka pa rin. Na nagbibisyo ka pa rin. Ano po ang bunga daw? Kamatayan. Kaya po yung mga karnal, andiyan ito ko pag-pray, mataya kayo. Bakit? Sinabi po ng Bible. Sinabi po ng Bible. Now, ang carnally minded, hindi lang po yung gusto ng laman, gusto gumawa ng kasalanan. Yung carnally minded, yung parang kunwento ko sa inyo kanina, yung po nagwo-worry ka. That is carnally minded. Hey Lord, ang sakit ng ano ko, paano nang gagawin ko nito? Kahit masakit yan, ay praise the Lord. Alam ko, Panginoon, sa mga sugat mo, pinagaling mo na ako. Alala mang kwenta din, Gino. Ako sasabihan ko, di kayong pain keno, masakit, ala kayong mang kwenta. Alam niyo po, napakabuti po ng Diyos. Nung minsan po na sabi ng Lord, alalahanin mo lahat ng milagrong ginawa ko sa iyo. Ang dami na pong milagrong ginawa sa akin. Yung mga sugat kong hindi gumagaling ng more than 1 year na habang nagpe-preach po ako dito, ang sakit-sakit po nila, dumudugo po sila. Pag-uwi po namin ng bahay, makita po ng miss ko yan, nakadikit po sa medyas sa mga sugat ko. Pero mula po nang pumunta kami sa bundok, dineclare ko po, how lovely on the mountains are the feet of Him who brings good news. Lord, sabi ko, nagdadala kami ng mabuting balita. Sabi mo, maganda ang mga paa ng mga nagdadala ng balita. Sa oras na ito, Panginoon, ang mga sugat kong ito wala na, buhat po gumaling po sila. Dahil dineclare ko po according to the Word of God. Yung pong heart enlargement ko na sinabi po ng cardiologist, magpaalam ka na sa pamilya mo dahil anytime, mabubuwal ka na. Yun po ang exact word. Ibig sabihin, mamamatay ka na. Pero pinaalala po sa akin ng Lord, di ba pinagaling kita? Yung misis mo na na-ICU, merong ganyang kalaking butas sa puso, pinagaling po ng Lord. Just lately lang po this year, yung muntik na akong makasagasa po ng motor na dalawa po silang nakasakay. Nung na-review ko po yung camera, tumatakbo po kami 80 to 90 kilometers per hour. Diyan lang po sa MacArthur. Dahil Sunday po yon, galing ako nag-preach. Mabilis po akong magpatakbo. At kasi gusto kong muna yung laging, dito po sa Angeles, hindi mo mapatakbo ng kapag nakakaano po ako ng highway na parang gusto mong makahinga yung sasakyan, mabilis po akong magpatakbo hanggang doon sa intersection sa Pulumbulo. Dito po sa paglabas po dito sa San Jose, may biglang lumabas na motor po. Hindi ko na nasabing, Lord, help us. Dahil nung re-review ko po sa camera, sabi ko sa misis ko, hindi ako yung naglipat. Bigla pong lumipat ang sasakyan po namin, naiwasan yung motor. Alam niyo po ilang second? 1.15 second, tatamaan ko na siya. Alam niyo po gano'ng kabilis ang 1.15 second? Yun, tapos na. Ganun po siya kabilis. Pero hindi man ako nag-pray. Pero nandun yung automatic na protection ng Diyos po sa atin. How much more po, no? Sa mga kailangan natin na wala ng pagkain. Ang sabi ng Panginoon, nakita niyo ba yung mga denas sa parang? Bali ba yung denas? Maya sa parang. Yung mga ibon sa parang. Hindi yan nagtatrabaho. Hindi yan nagko-call center. Pero pinapakain ng Ama, sabi po ng Panginoon. Hindi pa lalo na kayo, nakikita niyo ba yung mga bulaklak sa parang, sabi ng Panginoon? Nasa kagandahan nila, nandito ngayon, pero bukas susunugin, dahil tuyo na. Kahit si Solomon, hindi siya nagbihis ng ganyang kaganda, pero higit na mahalaga kayo. O you of little faith. Ang ibig sabihin po dyan? Actually po, Kristiyano o hindi, pinapaulan tayo ng Diyos. Kristiyano o hindi, meron po tayong araw. Dahil lahat ng tao, mahal ng Diyos. Lalo na kung anak ka ng Diyos. Amen. Sabi po ni David, buhat po ng bata ako hanggang tumanda ako, wala pa akong nakitang righteous person o anak ng Diyos. Ayan po, no? Basahin ko na lang po dito. I was young and now I am old. Ang sabi po ni David, yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. Ako po,
magna 19 years na po akong nagda-dialysis. Milyon na po nagastos. Ni minsan, may mga ninong po akong mga mayayaman, may mga kilala po akong mayayaman. Kahit po yung mga family ko po na nasa California, ni minsan hindi po ko po sinabing nangangailangan ako ng pera na ganito. Nagbibigay po sila, yes. Siyempre, pag siya bibiyeda rin, may pawari ko nan. May harti ka pa, hindi, paling itang ka, hindi na. Pero bago sana ipilit na pa yan. O na nga pinilit. Mapangkin mo ako na yan. O una, nakakayarti eh. Kasi you need to know, kapag tinanggap mo yan, mabibless yung tao. Hindi lang ikaw. Mabibless po yung tao. Pero tayo po namang Kristiyano, hindi ka dapat humihingi. Umasa ka sa Diyos. Amen. Umasa ka sa Diyos. Kasi po napatunayan na po namin ito. Noong pag sinabi po ng Lord, noon po, sasabihin po ng misis ko, Ojo, hindi naman sinabing, Ojo, kaluguran da kaya na. Makanya na. Sabi na, Ojo, ala na kang pagdialysis. Balang sabihan na kako, Ojo, matay na kanya na. Lalabas po ako sa gate, titingala sa langit, Lord. Sinabi ni David, wala ka pang mga anak mo, mga lingkod mo, ng mga righteous. Sino pong righteous? We are righteous because of Jesus. Amen. Wala ka pang mga anak mo na nagpalimos ka. And then maya-maya po, mayroon pong dating may magbibigay. Kahit po kung minsan wala na kaming bigas, noon po ganyan eh. Maya-maya may kakatok po, nagdadala po ng isang sakong bigas. Dahil po mabuti ang Diyos, magtiwala tayo. Eh yung iba, pupunta ng church. Nino kaya ngayon niya ko yan eh. Eh bala mo kapatid, pag-pray mo ko. Pag-pray mo kasi meron kami pangangailangan ito. Actually, hindi prayer ang gusto nun. Pera. Yan po yung mga vampira. Alam niyo yung mga vampira? Sister, brother, meron ka vampira? Wala! Kagating kita dyan eh. Buti pa yung mga no? Kahapon po nasabi ko na kasi po nakatatlong salin na po na akong dugo na bag. Salamat po pala sa mga si Randel. Nandiyan ba si Randel? Wala. Actually, gulot. Sa dugo po niya, yung pong poging singer po natin. Kaya medyo may something ko po yan eh. Hindi na kung dayang pogi. Kay Jason Coronel at saka po kay Sister Lisa. Bukas po pang-apat na blood transfusion ko na po. At ang sabi ko nga, nung pwede mong mga tidtad, ako sa bangda ka niya yung daya ko. Pero bawal po kasi yung dark foods. Sabi po nga nun, pagbaba ko sabi ni Pastor is, mantong kung tidtad, na type O. Nanong type O ko? Type B plus ko ako. Sige, pantunda ka tidtad, type B. Kaya na B plus. Well, anyway, iwasan po natin na yung, kahit ano yung sitwasyon po natin, huwag tayong maging karnal. Ano man ang sitwasyon natin na hindi ako pababayaan ng Diyos. Ay magpo-provide ang Lord. Ay ang Diyos ang kagalingan ko. Ay ang Diyos ang kasama ko. Lumilindol, hindi kami pababayaan ng Lord. Kasi po, pangako ng Lord yan. Pero hindi automatic. Kailangan, hindi po defiled ang faith natin. Hindi impure ang faith natin. Kailangan, do not fear, only believe lang. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, only believe. Only believe. Believe only. Believe only. Because what? Lumalaban tayo sa Diyos kapag carnal-minded tayo. For it is not subject to the law of God. Remember, ang Romans po isa sa mga book of grace. Pero sabi diyan, hindi daw nakapasakop, nasa pailalim sa batas ng Diyos. Nor indeed can be. So then, those who are in the flesh cannot please God. Kapag carnally minded ka, you can never please God. Ibig sabihin, wala ka talagang faith. Or defiled, impure ang faith mo. Verse 9, but you are not in the flesh, but in the spirit. If, hindi siya automatic, meron siyang kung. Nasa spirit ka, if indeed the Spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. Amen. So ngayon, anong gagawin po natin kapag nagkasala tayo? Pastor, paano gagawin natin? Madali lang po yan, 1 John 1:9. If we confess our sins, ang ibig sabihin po ng confess sa Greek is if you admit, inaamin mong makasalanan ka. Kasi po, ang kasalanan ay hindi mapapatawaran kung hindi mo aaminin. Kailangan aminin mo yung kasalanan. No? Kung nagkasala ka sa kapwa mo, dapat aminin mo.
Lalo na, alam niya, nagkasala ka. Hindi mo pwedeng, Lord, patawarin mo ako, nakagawa ako ng ganun sa kapwa ko. Sasabihin ng Lord, humingi ka muna ng tawad doon at patatawarin kita. Amen. Kaya anong sabi ng Panginoon? Kapag nalaman, bago ka mag-offer sa altar, no, at naalala mo, meron ka palang kagalit, meron ka nasaktan, iiwan mo muna ang offering mo. Bakit hindi tatanggapin ni Lord? Iiwan mo muna ang offering mo at may pagkasundo ka muna at bumalik ka sa altar. Amen. Baka mamaya po nito, puta mag-offering tamo, tinang lumuwal kayo. No. Puta, pila na lang rin mag-offering. Kalit, action na lang mo. Sorry, Brad, damo na. Now, if we confess our sins, He is faithful and just. Ang sabi po dyan. Hindi sinabi dito, if we confess our sins, He will think about it. Hindi po, agad-agad patatawarin ka ng Diyos dahil tapat at matuwid ang Diyos. Ito pa po ang maganda. Na kung minsan nakakalimutan natin, and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. It's kapag tayo nagkumpisal or tayo humingi ng tawad sa Diyos, tayo rin po ay linilinis ng Diyos. So confessing our sins brings God's purification and complete cleansing. Number 3, purity is a source of freedom and spiritual stability because purity protects our God-given freedom. Kaya kapag impure ka, na-enslave ka na naman, nagiging alipin ka muli ng kasalanan, indulging in sinful desire, sin again, ultimately leading to spiritual death. Tignan po natin ang sinabi po ng Romans 6:15-18. Well then, since God's grace has set us free from the law, does that mean we can go on sinning? Of course not. Sinasabi ni Paul dito na ngayong tayo'y pinalaya dahil sa pinatawad, pinalaya, lininis dahil sa kapangyarihan ng biyaya, ng grace ng Lord, tayo magpapatuloy sa kasalanan? Of course not, sabi ni Paul. Anong sinasabi ng mga ibang mga demonic pastor po na ilan dyan? Na sinasabi lang, okay lang naman kasala dahil ligtas tayo sa biyaya. Wala pong ganun. Dito po, sinabi ni Paul, na ngayong tayo pinalaya dahil sa biyaya ng Panginoon, magkakasala na tayo? Of course not. Siyempre, ali. Sa iba pong salin po, where sin abounds, grace abounds all the more. Alam niyo po yung ibig sabihin lang po nun? Ang iba, inaano po nila. So kapag lalo ka nagkakasala daw, lalong dumadami yung biyaya sa buhay mo. Hindi po siya ganun. Ang ibig sabihin lang po nun, where sin abounds, or where sin increase, grace increase all the more. Ang ibig sabihin lang po nun, kahit na gaano karami at kalaki at katindi ang mga kasalanan mo, mas matindi ang grace ng Lord para ikaw ay patawarin. Amen. Ibig sabihin lang yan, walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Amen. Kahit ngayon na paulit-ulit kang nagkakasala pa rin, mabiyaya pa rin ng Panginoon kung aaminin mo na nagkasala ka. Amen. And then, tuloy po natin, don't you realize, hindi mo ba naiisip that you become the slave of whatever you choose to obey? Alam niyo po, ang obedience po, it is a choice. Hindi mo ba alam na ikaw ay nagiging alipin na anuman ang piliin mo na sundin? And then you can be slave to sin which leads to where? To death. Ano pong klase kamatayan yan? Spiritual na kamatayan. Hindi po totoo yung kapag save ka na, lagi kang save. Hindi. Si Paul mismo, kausap niya mga Kristiyano sa Roma. And then, ang sabi po dyan, you can be slave to sin. Dahil pinili mo ang kasalanan, yan ay magbubunga ng kamatayan. Or you can choose to obey God. It is a choice to obey God. Hindi mo pwedeng pag-pray, Lord, turuan mo po ako, or sabihin mo, Lord, bigyan mo po ako ng obedience. Spirito ng obedience. No, it is a choice. It is a choice. That is a wrong prayer. Kailangan piliin mo na sumunod sa Diyos, which leads to saan? Sa righteous living or sa righteousness. Sabi po dyan, God, once you were slaves of sin, but now you wholeheartedly obey this teaching. We have given you. Now you are free from slavery to sin, and you have become slaves to
righteous living. Alam niyo po, ang totoo po nito, whether Kristiyano o hindi, nandun pa rin yung word na slave sa atin. Ang tanong lang, slave to sin ka pa rin o slave to righteousness ka? Sa lahat po ng alipin, alam niyo po, sa Panginoon po, kung alipin ka ng Panginoon, ang tunay na malaya yung nagpapaalipin sa Diyos. Baka sabihin, hindi pastor, ang malaya yung pwede mong gawin na ikaw ay uminom, mag-good time, mag-chicks, sumugal, gumawa ng masama. Hindi po yun kalayaan. Ikaw ay alipin ng demonyo. Nakala mo lang na malaya ka, ang totoo, ikaw ay alipin. Ang tunay na malaya ay yung ikaw ay magpapaalipin sa Diyos. Ibig sabihin po nito, ikaw ay sumunod sa Diyos. Amen po ba? Sa James 1:14-15, you are tempted by the evil things you want. Your own desire leads you away and traps you. Sabi po dyan, your own desire leads you away and traps you. Yung pong dinidesire mo tapos lagi mong iniisip, lagi mong minimeditate. There is power in meditation. Kung ano yung madalas mong iniisip, yun po ang mangyayari. Kaya nga po, be transformed by the renewing of your mind. Bakit po meron po ngayon sa mga naging balita na po sa nakaraan, 8 years old, 10 years old, kaya nilang mag-rape. Dahil bata pa lang nakakapanood na ng pornography. Nasisira ang tamang pag-iisip. Hindi sila mukhang baliw, pero meron sila sa puso po nila na gusto nilang gawin yung napapanood po nila. Nasisira ang pag-iisip po nila. Kaya nga po, kung lagi mong iniisip kasalanan, your desire grows inside you. Dahil iniisip mo lagi, your desire grows inside you until it results in where? Sin. Na iyan, pagbibigyan mo na. Habang, halimbawa ngayon, habang nagpipreach ako, yung iba sa inyo nag-iisip, ay sana mayari ni Pastora, na? Talagang buri ko ng takban ng Red Horse, sanang makanya. Dinidesire niya. O kakaisip na, mamaya niyan talagang pagbigyan ng sarili na. Ano ang mangyayari? Ang sabi po dyan, the sin grows bigger and bigger. And finally, ends in death. Kaya nga po, mamamatay ang espiritu mo, pati physical mo, kapag talagang pinabayaan mo lang mamuhay ka ng kasalanan, lalo na kung alam mo na ang katuwiran, kung kilala mo na si Kristo. Amen. Ano ang dapat po natin gawin? Nasa Hebrews 9:14. How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciences from the acts that lead to death, so that we may serve the living God. Kahit nagkasala po tayo, matindi kasalanan po natin, nakukonsensya tayo, may mag-guilt feelings tayo, parang alipin na naman tayo, parang condemn na naman po tayo. Remember, lumapit kayo sa Lord. The blood of Jesus is more than enough. What can wash away our sins? Only the blood of Jesus. Kapag nagkasala ka, kapatid, agad kang pumunta kay Lord. Ang dugo po niya sapat na upang ikaw ay linisin as white as snow. At matanggal ang condemnation, matanggal po yung bigat ng konsensya. Huwag mo pong gawin na huwag ka nang mag-pray, huwag ka nang mag-church, huwag mo pong gawin. Ang may gusto nun, diablo, ang Diyos gusto niya, kahit galing ka sa kasalanan, kung nais mong bumalik sa Diyos, 2 kamay kanyang tatanggapin. Kahit sa church na ito, 2 kamay po namin kayong tatanggapin. Amen. O ito naman pala, pastor mag-red horse na ako po ito. Remember, it gives birth to death. Baka mamaya na ang oras mo. Wag mong paglaruan ang iyong pananampalataya, kapatid. Amen. So Christ's sacrifice cleanses our consciences, freeing us from guilt and shame, and empowers us to serve God wholeheartedly. Romans 6:11-13. So you also, sabi po dito, consider yourselves to be dead to the power of sin and alive to God through Christ Jesus. Dapat i-consider nyo na ngayon, born again na kayo, patay na kayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Wala nang kapangyarihan ng kasalanan. Kayo'y buhay kay Kristo. Ngayon, ang part po natin, do not let sin control the way you live. Tignan niyo po yung do not dito. Do not give in to sinful desires. Verse 13, do not let any part of your body become an instrument of
evil to serve sin. Do not. Ang ibig sabihin po niyan, mali po yung pag-pray natin, Lord, kontrolin mo ko. Sabi po dito sa verse 12, do not let sin control you. Ikaw mismo. Dahil binigay na po ng Holy Spirit yan. One of the elements of the fruit of the Holy Spirit, yung pinakahuli, ano po yun? Self-control, hindi siya God control. Ikaw ang magko-control para hindi ka matukso o mamuhay sa kasalanan. Para magawa mo yon, kailangan puspos ka ng banal na Espiritu. Puspos ka ng salita ng Diyos. Babad ka sa presensya ng Diyos. Ngayon, magagawa mo ng do not na magkaroon ka ng self-control. Hindi po yan God control. Lalong-lalo na hindi flood control po yan. Amen. Self-control po yan. So, sabi po dyan, so, instead, give yourselves completely to God. No, ibigay mo na. Ang ibig sabihin po nito, kung Kristiyano ka na, no, kung sinasabi mo Kristiyano ka, itodo mo na ang pagiging Kristiyano mo, kapatid. Lalo na, malapit nang dumating ang Lord. For you were dead, but now you have new life. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Mapansin niyo po, hindi po sinabi dito ang use your whole spirit or soul. Your whole body. Kasi yung spirito mo, laging gusto niyan to serve God. Yung katawan, yan po yung dapat kinokontrol natin. Uy, katawan. Kaya nga po, anong sabi ni Paul sa Romans 12:1? To offer our bodies, hindi to offer our spirits, to offer our bodies as living sacrifice, holy, pleasing to God. Dahil yung katawan po natin yan ay templo ng banal na Espiritu. Amen po ba? So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. The Scripture warns us that temptation arises from internal desires which can lead to sin and sin when entertained. Kaya wag po nating entertain kung ano yung pumapasok na mga impurities or mga impure thoughts o kasalanan. Pull them down. Sabi po ni Paul, we pull every lofty opinions, every thought that sets itself against the knowledge of Christ. We pull them down and make it obedience. We set them captive and make it obedience. Make it obedient to Christ. Ang sabi pong gano'n. Ayan po. Pamagkasakit ko ng Ismat Binyeme. Sabi po dyan, we demolish arguments and every pretension that sets itself against the knowledge of God. And we take captive every thought na hindi po ayon sa kagustuhan ng Diyos and make it obedient to Christ. And then tuloy po natin, binabasa natin kanina, as sinful desires grow, they give birth to spiritual death. Emphasizing the importance of resisting temptation and living in righteous life. Hindi po totoo yung kanta ni, sino bang kumanta po nun? Imelda Papin ba yun? Or, yun eh, balo kasi anak ko pa yun eh. Kayo pong kaedad ko, Otukso, Eba Eugenio, ayan po. Praise the Lord po, magkakaedad pala tayo. Hindi po lalayo ang tukso, sabi mo, Otukso, layo mo ako. Katulad ni Joseph the Dreamer, tumakbo siya papalayo sa tukso. Alam niyo po yung taong na born again, na dati po, babaero siya, dyan sa fields. Tapos sabi niya, babalikan ko yung mga babaeng i-win ko sila. Akala niya, mawiwin niya. Pagpasok niya, hoy, suki ka niya, tagal mo nang nagpupunta. Ang unang prayer niya, dahil nakatupis lang, Lord, cover my eyes, cover my eyes. Binigyan siya ng drink, Lord, cover my eyes ka niya. Nung nalasing na siya. No? At yung babae po, umano na po sa kanya. Alam niyo na po yun. Ang prayer niya, Lord, cover your eyes kanya. Cover your eyes. Si Lord yan pinapa-cover your eyes. Hindi po, layuan po natin ang tukso. Kung ang tukso mo sa sugal, manalbeko mo, Tama nga bagyang manalbeka, makibakas na kayo niya. Yung ibaldog mo kayo, itang sotang bastos, Yung balo, pati ka, may bastos na kakang gino. Now, anyway po, pag-review na po tayo. Meron ba tayong natutunan ngayon? Na alam niyo bang mahalaga na tayo maging pure? Amen. Palakpakan po natin ng Lord. So purity is a source of freedom and spiritual stability because purity overflows from the Lord. Purity sets us free from condemnation. Purity protects our God-given freedom. Last verse before we take the Holy Communion. Psalms 24:3-6. Who shall ascend the hill of the Lord, and who shall stand in His holy place? In other words,
Sino ang makakatayo sa presensya ng Panginoon? He who has clean hands and pure heart. Ito po yung kinawit natin kanina. Ang sino mang merong malinis na kamay at merong dalisay na puso, who does not lift up his soul to what is false and does not swear deceitfully, he will receive what? Blessing from the Lord and righteousness from God of his salvation. Lagi kang blessed kapag malinis ang kamay mo. Nung madaling itaas po yan, lifting up holy hands at laging pure ang heart mo. Such is the generation of those who seek Him, who seek the face of the God of Jacob. Pursuing purity means seeking God's will above all, resulting in His what? Blessings and salvation.